Sa giyera po ninyo sa sariling buhay, kakampi niyo po ba si Lord? Sa mga challenges na hinaharap natin sa buhay, ang unang takbuhan ba natin si Lord? Diba? Kapag meron kayong kulang sa inyo na hindi niyo makuha, nahahanap niyo po ba yung kasapatan ng buhay kay Lord? Dapat kay Lord tayo dumikit. Sisimula po tayo ng isang panibagong series at ito pong series na to ay Living in the End Times. Ngayon, meron tayong pag-uusapan, ito nga po yung End Times. Marami pong dahilan, marami pong pinapakita sa Biblia, mga prophecies na nagsasabi, nagbibigay sa atin ng clue kung paano magtatapos ang mundo. Ang Bible po meron siyang mga kulang-kulang mga 27% na predictive prophecies. Ibig sabihin mga hindi pa nangyayari na mangyayari pa lamang. Pero marami rin po dito, kung sakaling magbasa kayo ng Old Testament, may mga propesiya doon na sa New Testament, naging totoo na. Nangyari na. Na-prophesy po, nasabi po ng mga propeta, na papanganak po ang tagapagligtas sa Bethlehem. At saan ho pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Parang hindi niyo po alam. Baka nagulat po kayo. Di ba? Pero bakit mahalagang pag-aralan natin ang mga prophecies? Unang-una po, kapag ho pinag-aralan nyo ang scripture, lahat ng pwede nyong basahin sa scripture, ang nakikita po natin, it validates who God is. Pinapakita at pinapatunayan po sa atin kung sino ang Diyos. Sino tayo at sino ang Diyos. Marami po sa atin, hindi man natin sinasabing tayo ang Diyos, nabubuhay tayo na parang akala mo Diyos tayo. Di ba? Tayo nasusunod, trip natin nasusunod, ganito trip ko, ganito. Ano ka, Diyos? Di ba? Yun po yun eh. Pag nagbasa tayo ng Biblia, ang nakikita natin, si God ang boss. Call ni God, di ba? Pag sinabi ni God, yun ang mangyayari. It validates the reliability of the Bible. Kaya po dapat inaaral natin ang mga Biblia natin. Ang Biblia po, pinapakita sa atin, faithful si God. Kaya pwede tayong maglagay ng ating faith sa Kanya. Pwede tayong umasa sa Kanya at magtiwala sa Kanya. And it will prepare us for eternity. Sabi po ni God sa Isaiah chapter 44 verses 6 to 7, I am the first and I am the last. There is no God besides me. Wala na akong ibang katapat. Ako ang Alpha, ako ang Omega. That's the last letter of their alphabet. Ako ang una, ako ang huli. Wala nang ibang katulad ko. Who is like me? Let him proclaim and declare it. Yes. Let him recount it to me in order. Anong sinasabi dito ni God? Noong panahon ni Isaiah na sinusulat niya ito, maraming tao na ang naniniwala na may iba pang Diyos. At gumagawa sila ng kanya-kanyang mga Diyos. Bato, kahoy, halaman, kung ano man yan. At iwo-worship nila yung mga Diyos-Diyosa na yon. Sinasabi ng Panginoon, no? Sige, sinong itatapat niyo sa akin? Let him proclaim and declare it. Let him recount it to me in order. From the time I established the ancient nation, let them declare to them the things that are coming and the events that are going to take place. Hinahamon ng Panginoon. Kung naniniwala kang yang mga yan ay tunay na Diyos, tanungin mo sila kung alam nilang mangyayari simula noon hanggang sa future. Pa-specify mo sa kanila. Hindi nga makapagsalita yung mga Diyos-Diyosan eh. Di ba? Alam mo, tatanungin mo sa bato, hindi siya sasagot. So ito po, sinasabi ni Lord, ako lang kasi ang Diyos. At dahil siya lang po talaga ang Diyos, pagdating sa end times, kailangan kilalanin natin siya. Okay? Ang title po ng ating mensahe, Know God Through Israel and Prophecy. Ang tanong ko po, bakit mahalaga ang Israel? Ito po ang bansa ng Israel, napakaliit. Parang ano lang po ito, Region 3, siguro. No? Mas malaki pa po yung buong Luzon.
kaysa sa buong Israel. Okay? Pero bakit ganun siya kahalaga? Ang Israel po, pag tiningnan ninyo, ito po ay timetable ng Panginoon. Nakikita natin ang takbo ng panahon kapag sinilip ninyo kung anong nangyayari sa Israel. No? Bakit? Espesyal po ang Israel sa Panginoon. Bakit? Siya ang pumili sa kanila. Gusto ng Panginoong gamitin ang bansang Israel para ipakita sa atin at isalamin. Alam niyo namang salamin, di ba? Isasalamin sa atin yung ng bansang Israel, yung pagmamahal at kadakilaan ng ating Panginoon. Papatunayan sa atin ng Panginoon na kaya niyang i-deliver yung kanyang mga pangako. Kaya niyang ibigay yung kanyang mga ipinangako sa Scripture. Kaya niyang magligtas ng tao, ng sanlibutan. Kaya po niyang gawin to lahat. At para maniwala kayo, tignan ninyo kung anong nangyayari sa Israel. Nasa sentro po ng ating usapan ang bansang Israel. Pero ang pinaka-importanting makuha nyo ngayong hapon o gabing ito, si God ang focus. Bakit? If you know God through Israel and prophecy, when God says something, He will do it. When God says something, it will happen. Mangyayari. Ibang level. Pag sinabi ni God sa scripture niya, asahan yung mangyayari yun. When God says something, it will surely come to pass. Matutupad yan. So tingnan po natin, ano-ano mga punto natin ngayong hapong ito o gabi. God's grace, God's faithfulness, at God's sovereignty. Nakikita po ninyo, ang focus natin ay sa Diyos. Bagamat titignan natin ang Israel, titignan natin ang nangyayari sa kanila, ang ating pong mga isip at puso dapat nakatutok kay Lord. Kasi siya ang bida dito. Ang makikita natin ang grace ng Panginoon. Paano ba nabuo ang Israel bilang isang bansa? Balikan natin po ang Genesis. Sabi po sa Genesis 12, okay? Si God ito nagsasalita, ang kausap niya ay si Abram, na eventually po papalitan yung pangalan at magiging Abraham. Okay, sabi po ni God, go forth from your country and from your relatives, from your father's house, to the land which I will show you. Si Abraham po ay hindi taga-Israel. Si Abraham po ay taga-land of Ur, na sasakop po yan ng Babylon eventually. Okay? Taga doon po si Abraham. Tinanggal siya doon. And then pinangako sa kanya, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. You shall be a blessing. I will bless those who believe you. And the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. Pag ho kayo pinangakuan ni God ng ganito, susunod po ba kayo? Ito si Abraham, walang negosasyon. Nung narinig niya ang salita ng Panginoon, sumunod siya kaagad. Walang tanong-tanong. Kaya yung asawa niya wala ring nasabat. Biglang nag-impake si Abraham, si mister. Walang nagawa yung asawa. Ay, aalis siya. O sige, alis daw kami. Ganun, walang nagawa, saan ka pupunta? Walang ganun. Bakit? Kasi naniwala siya sa pangako. Nakita niyo yung mga pangako? Gagawin niyang great nation si Abraham. He will bless him. Ang name niya magiging sikat. Halos lahat po ng tao talagang sinusundan nila si Abraham. You shall be a blessing. Eto pinakamaganda. I will bless those who bless you. Lahat ng kakampi sa'yo, ibe-bless ko. Lahat ng mga aaway sa'yo, susumpain ko. And then sa lahat ng pamilya ng buong mundo, mabe-bless dahil sa'yo. Pero finulfill ni God ang pangako niya kay Abraham. Ngayon, dumami sila. Alam niyo na yung kwento. Si Joseph, dinaanan natin. Dumami sila. Anong sinabi ni Lord? Sa Deuteronomy po, sabi ni Lord, the Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any of the peoples. Hindi kayo pinili dahil marami kayo. Hindi po dahil 12 tribes sila, napili sila. Anong dahilan?
You were the fewest of all peoples. Napakaliit nung grupo nila. Kahit 12 tribes of Israel yan, napakaliit kung kukumpara mo sa iba. But because the Lord loved you, ang dahilan ng pagpipili sa kanila ay pagmamahal ni Lord. Ito po ay grace. Wala silang ginawa to deserve it, pero ibinigay. And kept the oath which He swore to your forefathers. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng mga pangako niya para sa kanila. Sila lang ba ang tanong natin? Sila lang ba ang may karapatang magsaya? Sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him, in love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Hindi man tayo mga Israelita, pero dahil ang faith natin na kay Jesus Christ, naampun tayo kasama nila. Ngayon kapatid na natin sila. Di ba? Kaya lahat ng tao po nabe-bless dahil kay Abraham at dahil sa Israel. Why? Because it is through Israel that the Savior of the world will come. At sino ho yun? Si Jesus Christ. At dahil doon, lahat tayo may access sa kaligtasan, sa salvation. So ano sabi ni Lord? Sabi ni Lord kay Abraham, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to possess it. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito. Tandaan, ang lahi ni Abraham ay hindi taga-Israel. Nung wala pa sila sa Israel, hindi pa Israel ang tawag doon. Ang tawag doon ay Kanaan. At sa Kanaan po, nakatira ang mga iba-ibang tribo. Hivites, Hittites, Jebusites, mga ganyan. Pero sabi ni Lord, ibibigay sa kanila yung lupa. Tingnan natin, paano kaya tinupad ni Lord? Genesis 15:13-14. Sinabihan muna ni God si Abraham na kayo ay magiging strangers in a land that is not theirs. Mapupunta kayo sa lupang hindi sa inyo. Anong lupain yon? Egypt, where they will be enslaved and oppressed 400 years. Pagkatapos, i-judge ni Lord yung bansang yon at makakalabas sila with many possessions. Genesis 15:15-16. As for you, you shall go to your fathers in peace. You will be buried at a good old age. Then, in the 4th generation, babalik kayo dito sa lupaing ito. For the iniquity of the Amorite is not yet complete. Ito po, napakahalaga. Makinig kayong mabuti. Kasi maraming tao galit sa Israel. Bakit sila galit sa Israel? Kasi abusado. Bakit sila nang atake ng mga ibang bansa? Bakit sila nanakop? Hindi naman kanila tong lupang to. Una sa lahat, hindi sila nanakop. Sumunod sila kay Lord. Sabi ni Lord, inyo na to. Kunin nyo to at itaboy nyo yung mga taong nandito. Bakit sila itataboy? Katulad for example ng Amorite. Sabi dito, the iniquity of the Amorite is not yet complete. Ibig sabihin, pinapahaba ng Panginoon yung kanyang pasensya. Binibigyan niya ng chance itong mga bansang ito na umiwas na sa kasalanan. Pero hindi sila tumigil. Kaya eventually, pinasok na sila ng mga Israelita nung panahon ni Joshua. Di ba? At isa-isang nagbagsakan yung mga lugar na yon. God's grace. Even to the enemies. Mga kalaban po yan, ha? Bakit sila gustong patalsikin ni Lord? Pag binasa niyo po ang Leviticus 18, o di kaya naman ay Deuteronomy 18, makikita niyo kung anong ginagawa ng mga bansang ito. Adultery, child sacrifice. Yung kanila pong mga anak, dinadaan nila sa apoy. Bakit? Para i-worship yung kanilang Diyos-Diyosang sila lang ang gumawa. Isipin po ninyo kung gaano kagalit si Lord sa kanila. Kung ako rin si Lord, tapos gagawin mo yun, ako nag-bless sa'yo ng anak, bakit mo lilitsunin dyan? Para saan? Sa Diyos na ba to? Di patay ka talaga sa akin. Parang ganon. Homosexuality, sex with animals,
Ayan, ginagawa nila, sex with animals, witchcraft, sorcery, medium, spiritism, speaking to the dead. Lahat po yan, mababasa nyo doon. Kaya sila tinatanggalan ng lupa. At yung lupain nila, ibinibigay sa mga Israelita. Ngayon, pagpatuloy natin, anong binigay sa kanila? Sabi ni Lord sa Genesis 15:18, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt as far as the great river, the river Euphrates. Pero iba ang grace ni God. Makikita natin yan kasi kalakip ng grace ang faithfulness ng Panginoon. Makikita rin natin through Israel that Israel will be scattered but they will be regathered. Ito po magpapakita sa atin ng faithfulness ng ating Panginoon. Paano? Sa Deuteronomy po, sinabi ni God, when you become the father of children and children's children and have remained long in the land, nakatira na po kayo sa Israel, and act corruptly. Bigla kayong nabuhay ng merong mga pagkakamali. You make an idol. Ibig sabihin, ako lang ang Diyos ninyo. Pero pag gumawa kayo ng Diyos-Diyosan, yan yon, in the form of anything, and do that which is evil in the sight of the Lord your God. Basta gumawa kayo ng masama. Sinabi ko sa inyo anong tama, anong mali. Pag pinili niyong gumawa ng masama at ginalit niyo ako, ano sabi ni Lord? Bibigyan niya sila ng parusa. Ano yung parusa? I call heaven and earth to witness against you today. You will surely perish quickly from the land where you are going over the Jordan to possess it. You shall not live long on it, but will be utterly destroyed. The Lord will scatter you among the peoples. Ikakalat kayo ni Lord. Ilalayo kayo ni Lord. Dahil pasaway kayo, mawawala sa inyo yung blessing. You will be left few in number among the nations where the Lord drives you. So, nagkatotoo ba yan? Si Ezekiel po, gumawa rin ng propesiya. Many years after. Ang purpose ni Lord, so that they will know that I am the Lord. Para malaman ninyong ako ang Diyos, ikakalat ko kayo among the nations and spread you among the countries. Tatanggalan ko kayo ng bahay. Papalayasin kayo sa lupain ninyo. Para malaman ninyo, ako ang Diyos. Hindi kayo. But I will spare a few of them. Nakita niyo yung grace ni God? Nakita niyo yung faithfulness ni God? Nagtitira pa rin siya ng kaunti. Di ba? Para meron pa rin makakapagsabi, ibang klase si Lord. Ibang level si Lord. Yung mga nadisiplina po ni Lord, tingnan po ninyo, sabi sa Hebrews 12, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Pag pinalo ka ni Lord, wag mong sabihin, hindi ako naaapektuhan dyan. Wag ganon. Nor faint when you are reproved by Him. Wag ka rin naman pong, Lord, ang sakit naman ito, ayoko nang mabuhay. Wag daw din ganon. Those whom the Lord loves, He disciplines. Those whom the Lord loves, He disciplines. At ang Israel, dinisiplina ni Lord. Alam nyo bang ang ganda-ganda sana ng plano sa Israel? Pero naging kakarampot lang sila. In fact, for 2,500 years, borado ang Israel. Walang bansang Israel. Biruin mo, umabot sila sa puntong yon. He scourges every son whom He receives. Ano pong nangyari? Pakita natin to. Ezekiel 36. Sabi po ni Lord, I will vindicate the holiness of my great name. Isipin po ninyo ito. Hindi kinakampihan ng Diyos ang Israel dahil ang galing ng Israel. Ang dahilan po, pinoprotektahan ng Panginoon yung kanyang pangalan. Dahil ang Diyos natin, faithful, at dapat, kung siya ay tunay na faithful, lahat ng sinabi niya, matupad. Kaya kahit anong gawin ng mundo laban sa Israel, hindi nila madurog ang Israel. Bakit? Hindi dahil magaling ang Israel, kundi dahil faithful si God. Faithful.
The nations will know that I am the Lord, declares the Lord God. Kaya ginagawa ni God ito para mapatunayan, siya ang Diyos. Hindi natin pinapatunayan, si ganito ay mali, ang religion na to ay mali, si ganito ay mali. Hindi yun ang punto. Ang punto dito, sino bang Diyos? Ano bang kayang gawin ng Diyos? Yun ang dapat natututunan. I will take you from the nations, kasi nagkalat po ang mga Israelita. Kaya po may sinasabi tayong homecoming ng Jews. I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land. Pangako niya yan. Tapos anong sinabi niya? The desolate land. Ibig sabihin, tuyot na tuyot, walang silbi, wala nang maganda, wala nang okay. The desolate land will be cultivated instead of being a desolation in the sight of everyone who passes by. This desolate land has become like the Garden of Eden. Isipin ninyo, tuyot na tong lupang to. Walang nanirahan, napabayaan, tuyot na tuyot. Pero bigla daw pong nagmukhang Garden of Eden. And the waste, desolate and ruined cities are fortified and inhabited. May naninirahan na ngayon doon at natutuwa sila dahil nasa kanila po yung kanilang mga pangangailangan. Tingnan ninyo, the nations that are left round about you will know that I, the Lord, have rebuilt the ruined places and planted that which was desolate. I, the Lord, have spoken and will do it. Ang huling punto natin, pag tiningnan mo ang Israel at ang mga propesya about it, you get to see God's sovereignty. Soberanya ng Panginoon. Ibig sabihin, walang ibang in control kung hindi ang Diyos natin. Kahit anong mangyari, kahit sinong manalong presidente, kahit magiba ang ganito, ang ganyan, kahit magpalit ng hari at reyna, kahit anong mangyari, sovereign si God, in control si God, bossing pa rin si God. Yun po ang ibig sabihin ng God's sovereignty. Puntahan po natin ang Ezekiel 38 para makita ninyo ang tunay na gera. The word of the Lord came to me saying, Son of man, set your face toward Gog. Okay? Gog. Ito pong Gog ay title. Parang king or label. Gog of the land of Magog. Ito pong land of Magog, lupa na to, bansa. The prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him and say, Thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal. Ibig sabihin, merong kalaban, no? Anong sinabi ni Lord sa kanila? I will turn you about and put hooks into your jaws, and I will bring you out, and all your army horses and horsemen, all of them splendidly attired, a great company. Ibig sabihin, kahit ang dami ninyo, sa army ninyo, tatalunin ko kayo. Persia, Ethiopia, put with them, all of them with shield and helmet. Gomer with all its troops. Bet Togarma from the remote parts of the north. Pag po binabasa nyo ang Ezekiel, titignan ninyo yung mga lugar na binabanggit. Kasi yun po ay magbibigay sa inyo ng clue kung anong nangyayari. Sinabi po dito, from the remote part of the north. So kung itong Israel, sa mga mapa po ninyo, tingnan ninyo anong nasa norte, nasa taas ng Israel. Makikita nyo po kung anong mga bansa. Then ano pong mangyayari? Sabi po sa Ezekiel 39, inulit, I am against you, Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal. I will send fire. Susunugin, no? I will send fire upon Magog and those who inhabit the coastlands in safety, and they will know that I am the Lord. Paulit-ulit. Si Lord kapag gumalaw, hindi lang trip-trip. Si Lord pag gumalaw, ang gusto niya that people will know that He is Lord. Nakikita ninyo ang galiit na Israel? Kita niyo po, halos hindi na nga ho niyo makita di ba? Pero itong malalaking bansa sa paligid nila, pagkakaisahan sila at susugurin sila. Lahat yan. Magtataka po kayo.
Sinong hindi kasali? Tingnan nyo maigi. Sinong hindi kasali? Itong mga nasa Saudi. Di ba? Ito po ay, dito po nyo makikita ang Iraq. Ito po ang Egypt. Bakit hindi sila kasali? Dahil pinofesay po ni Isaiah. Basahin natin ha. In that day, Israel will be the third party with Egypt and Assyria, Iraq, a blessing in the midst of the earth. Magkakaisa sila. Whom the Lord of hosts has blessed, saying, Blessed is Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Kaya sila po ay may agreement. Ang unang bansa po na pumasok sa isang treaty para magkipagkampihan sa Israel, hulaan nyo kung ano. Ito po ay bansang Egypt. Pumirma sila at naging kakampi sila ng Israel. Lahat ho ng katabing bansa ng Israel, galit sa Israel. Pero Egypt po, pumirma ng treaty kasama Israel. Jordan po, kaya hindi sila sinasakop ng Israel yung Jordan. Alam niyo kung bakit? Ang lupain ng Jordan ay binigay sa mga anak ni Lot. Sino po mga anak ni Lot? Si Moab at saka po si Ammon. So yung Moabites at saka Ammonites, sila yung naninirahan doon sa lugar na ngayon ang tawag natin ay Jordan. Ang Egypt po may sariling kaharian. Kita nyo, iniingatan ni Lord. Grabe si Lord. Hindi naman sa kanya yung Egypt. Di ba? Hindi naman Egypt yung pinili niya o Assyria. Assyria nga, kalaban nga yan eh. Pero ibang klase kapag kumampi sa'yo si Lord, walang makakapigil sa'yo. Ang tanong sa atin, hindi naman ako government official. Wala naman ako magagawa kung maggera sila. Well, gawin yung mas maliit. Sa giyera po ninyo sa sariling buhay, kakampi niyo po ba si Lord? Sa mga challenges na hinaharap natin sa buhay, ang unang takbuhan ba natin si Lord? Diba? Kapag meron kayong kulang sa inyo na hindi niyo makuha, nahahanap niyo po ba yung kasapatan ng buhay kay Lord? Dapat kay Lord tayo dumikit. Hindi tayo didikit lang kay Israel. Wala nga tayo dun eh. Pero ang tunay na kakampi natin, yung kakampi ng Israel. At sino yon? Si Lord. Kay Lord ka ba? Tanungin niyo po yung katabi ninyo. Kay Lord ka ba? O yung iba natawa. Tingnan niyo po, nagkakaisa sila. Bakit? To capture, spoil, and to seize plunder. People who are gathered from the nations who live at the center of the world. Tapos anong mangyayari? Magagalit si Lord sa kanila. My fury will mount up in my anger. I will rain on him hailstones, fire, and brimstone. Magnify myself, sanctify myself, make myself known. They will know that I am the Lord. Paparusahan niya itong mga kalaban na ito para makilala nila kung sinong binabangga nila. Ang binabangga nila hindi ang bansang Israel. Ang binabangga nila, si Lord. Si Lord. So, anong mangyayari? Sabi po ni Lord, Behold, it is coming and it shall be done. That is the day of which I have spoken. Ano yung araw na yon? Yung araw kung saan aayawan na niya po na binababoy ang pangalan niya. Aayawan na po na tinatanggihan siya ng mga bansa. Sa araw na yon, lahat ng bansa, kikilalanin siya bilang Diyos. Ganun ang mangyayari. Ano pong parusa? Sa Zechariah po, sinabi po sa atin, In that day, the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem. Biruin mo, pagtatanggol ni Lord, yung mga taong naninirahan sa Jerusalem. In that day, I will set about to destroy all the nations. Lahat ng kumalaban sa Israel o Jerusalem, si Lord ang kalaban. I will pour out the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace, supplication, so that they will look on me whom they have
pierced. Ano ibig sabihin nito? Sino nagsasalita dito? Sino po bang pumako kay Jesus Christ? Di ba? Yung mga Israelitang nandun, mga Pharisees, sila ho ang nagturo, sila ho ang nagsabi, crucify, mga mamamayan, crucify, pinako ng mga Romano, crucify. Pinrophesy po sa Zechariah that one day, these people will look to God, whom they have pierced, and they will mourn. Darating yung araw na magsisisi sila, darating yung araw na tatawag sila, Lord, nagkamali kami. And when they do that, the Lord will defend them. And the Lord will show His might towards everyone, hindi lang po sa Israel. Now, this will be the plague. Ano daw yung plague? Their flesh will rot. Mabubulok yung kanilang mga laman kahit sila'y nakatayo pa lamang. Their eyes will rot in their sockets. Hindi pa man natatanggal, mabubulok na. Their tongue will rot in their mouth. Hindi pa tinatanggal, nabubulok na. Anong ibig sabihin nun? Hindi natin alam. Hindi natin alam, pero for sure, when this happens, people will know the Lord will be the only one, and His name the only one. At darating ang panahon, matatapos ang mundo with all those descriptions. And we want not to be there. Di ba? Ayaw nating mangyari yun sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. So anong mangyayari po? Basahin nun natin sinabi ni Pedro. The day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. Since all these things are to be destroyed, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness? Ibig sabihin, lahat yaman din lamang na lahat na ito ay masisira at gugunaw at talagang sisirain ng galit ng Panginoon. Anong dapat nating gawin ngayon habang tayo'y nabubuhay? Be in holy conduct, mabuhay tayo ng banal, and godliness na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yan lamang po ang paraan. Pero itong pinakamaganda, bago ho sabihin ni Lord itong ni Peter, no, itong napaka-intense na description na to, binigay na niya yung susi. Ano yung susi, mga kapatid? 2 Peter 3 verse 9. Basahin ho natin sabay-sabay. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Gusto ng Diyos na iligtas ang lahat, kung posible lamang. Pero bakit hindi magawa? Dahil kung hindi tayo magre-repent, kung hindi natin aariin yung ating mga pagkakamali, wala tayong claim sa salvation. We need to be able to say, Lord, I'm sorry for all these things that I've done. Lord, I'm sorry, palagi akong tumatakbo palayo sa'yo. And then what? You have to believe in what Jesus did. Na dahil sa ginawa ni Jesus, bayad ang kasalanan natin, tubos ang kasalanan natin, at malaya tayo. Ang tanong, yung iba po sa atin, pinalaya na kayo ni Jesus, ulit-ulit pa rin kayo sa kasalanan. Ulit-ulit pa rin tayo sa kasalanan. It's about time we step up and say, hindi na yun ang master ko. Hindi na ito ang gusto ko. Ang gusto ko, yung gusto na ni God. You need to make that decision, ladies and gentlemen. If you don't want to face the end like this, kailangan po ninyong ilagay yung inyong faith sa Panginoon. At na mabuhay tayo in accordance to what God wants. This is the only thing that I will leave you as we talk about living in the end times. Your life should be in the hands of the Savior Jesus Christ. Are you willing
to give your life to Him. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kinikilala ka namin at iniaangat namin ang iyong pangalan sa hapon o gabing ito. Acknowledging, Lord, that you are faithful, that you are good, that you are kind, that you are powerful. Panginoon, sa lahat na amin pong mga natutunan sa aming pinag-usapan, hangad po namin, hindi lamang ang kaligtasan ng bansang pinili mo, ang bansang Israel, kundi pati kami, Lord. Hindi man kami mga Israelita, pero binigyan mo kami ng karapatan to take part in this wonderful benefit if we only put our faith in Jesus Christ. So Lord, here we are. We want to come to your presence today. At sa mga tao po na hindi pa nakasuko kay Lord, hindi nyo pa po nasuko ang inyong buhay kay Lord, take this opportunity right now. I want to pray for you. Can you raise your hand? I want to pray for you. You don't have to look around. When you raise your hand, ang sinasabi mo, gusto ko si Lord na ang boss ko. Gusto ko si Lord na ang hari ng buhay ko. Gusto ko si Lord na ang pag-asa ko. Gusto ko si Lord na ang kaligtasan ko. Ilalagay ko ang faith ko sa Kanya. Ilalagay ko ang pananampalataya ko sa Kanya. Lord, you see these people whose hands are raised. I pray that you encounter them strongly today, that they will be brought to repentance. They will ask for forgiveness, and then they will embrace that Jesus Christ died on the cross for them, paid for the penalty of their sins, at sila po ay malayang malaya dahil tinubos mo sila. Para sa ating lahat po, maibababa nyo na ho yung inyong mga kamay. Sa ating lahat po, sa pagharap natin sa end times, binibigyan tayo ng Panginoon ng misyon na kung ikaw ay Kristiyano na, mangusap ka sa iba para ang ibang taong kilala mo, ilagay rin yung pananampalataya nila kay Kristo. Mabuhay ka na naaayon sa Word ni God. Tigilan mo na yung kasalanan mo, bitiwan mo na yung mali, tumakbo ka sa pangalan niya. In Him there is comfort, there is peace, there is strength, and there is love. Lord, we commit our lives to you. And we ask, Lord, that you allow for us to look forward to the day of your return. And as we await, that we will glorify you sa kung paano kami mamuhay. This is our humble prayer. In Jesus' name, amen and amen.